Sir, kailangan na po natin umalis. Naghihintay na po si Miss Ninya sa inyo. Nang marinig ko ang pangalan na iyon ay para bang may nagpagising sa akin. Pupuntahan mo si Ninya? Hindi dapat ako nagtanong pero huli na nang mapagtanto ko na nagbukas ang bibig ko. We're going to a party. She's my date. I'll be going now. Tinalikuran na ako ni Gabriela. Magalang na tumango sa akin si Diego bago siya sumunod sa boss niya. Kinagat ko ang labi ko. Ito na naman yung selos na hindi ko mapigilan because I just realized something. Hindi dapat nagsaselos si Ninya sa akin. Parati man akong kasama ni Gabriel dito sa bahay pero kahit kailan ay hindi niya ako maisasama sa mga ganoong pagtitipon. Hindi niya ako maihaharap sa maraming tao at ipapakilala sa mga ito. Empleyado lang ako at may katapusan ang lahat sa amin. And that hurts. Ganito pala ang magkagusto sa isang tao. Masasaktan ka talaga kahit gaano mo tatagan ang loob mo. Huminga ako ng malalim. Embrace the pain, Ayan. Matatapos din ito at aalis ka. Hahanapin mo pa ang mama mo. Mas importante iyon. Doon ka muna mag-focus. Soon, I will happily let him go and give his hand to the person he wants to be with. This serve as a lesson for me. Ito ang gagamitin nating formula para masolve yung problem. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Napakurap-kurap ako na magtaas ng bahagya ng boses si Marvin para makuha ang atensyon ko. Bumaling ako sa kanya. Tinataasan niya ako ngayon ng isang kilay. Ha? Oo, nakikinig ako. Lalong tumaas ang kilay niya dahil sa isinagot ko. Ipinakita niya yung sinulat niya sa isang papel. Tinignan ko iyon. Hindi alam ang gagawin. Sige nga, solve mo ito. Tinitigan ko lamang ang papel. Hindi ko maintindihan. Mahina talaga ako sa math at ang totoo ay hindi naman ako nakinig sa kanya. See? Hindi ka naman nakikinig sa mga paliwanag ko. Lumilipad yung isipan mo. Bumuntong hininga ako at nahiyang ngumiti kay Marvin. Pasensya na, may iniisip lang ako. Sige na, tapusin na natin ito. Pinilit kong mag-focus sa ginagawa namin. Buti na lang ay sa pangalawang pagkakataon ng pag-explain niya ay nagawa kong makinig. Makalipas ang ilang oras, natapos namin ang aming mga homework. Ngayon natin pag-usapan yung iniisip mo. Kunot-no akong tumingin kay Marvin dahil sa sinabi niya. Hindi naman importante iyon. Sus, lumilipad nga ang isip mo kanina pa. Iniisip mo ba yung pag-alis ni Sir Gab? Tapos ay kasama pa si Miss Ninya, no? Hindi ko na kailangan pa magsalita pa para makumpirma ni Marvin ang sagot dahil sapat na ang katahimikan ko para doon. Lagi ba talaga sila magkasama? Tanong ko. Oo. Mabilis naman ang sagot ni Marvin. Sa tuwing may party na pupuntahan sa Sir Gab, si Miss Ninya talaga ang kasama niya kahit na marami siyang babae. Siguro dahil matagal na sila magkakilala at alam na lahat na pinagkasundo sila. Tinakpan niya ang bibig niya. Siguro dahil akala niya hindi ko alam iyon. Huwag ka mag-alala. Alam ko tungkol dyan. Sumadal ako sa couch. Nandito kasi kami sa living room. Pero trust me, hindi ganoon ang relasyon na meron sila. Maaaring nagsasak sila noon. Nang tingnan ko si Marvin ay tumikim na lamang ito at hindi itinuloy ang sinasabi. Pero hanggang pisikal lang iyon. Kagaya ng ibang relasyon ni Sir Gab sa iba pa niyang babae. Hindi niya naman gusto si Miss Ninya sa ganoong paraan. Ang dami kong gustong itanong kay Marvin, pero sabi ko sa sarili ay mas magandang huwag nang ituloy. Isipin pa ni Marvin ay sobrang gusto ko si Gabriel. Isa pa, mas maganda na wala akong masyadong alam kay Gabriel para iwas na rin na mahulog ng sobra ang damdamin ko. Alam mo ba kung anong trabaho ko kay Gabriel? Matagal-tagal akong tinitigan ni Marvin bago siya sumagot. Oo, iilan lang nakakaalam sa bahay na ito kung anong trabaho mo kay Sir Gab. Hindi ba't ikaw magdadala na magiging anak niya? Bumagsak ang balikat ko. Kung malapit sila ni Ninya, bakit hindi si Ninya ang pinili niya magdala ng anak niya? Matagal ko na itong iniisip. Doon pa lamang sa doktor, sa ibang babae ni Gabriel at kay Ninya. Kung tutuusin maraming pagpipili ang babae sa Gabriel kaya nakapagtataka na parang bang hinintay niya pa na dumating ako bago niya iyon i-offer. Nasagot na naman ni Gabriel ito noon pero ginugulo pa rin ako. Baka iba ang perspective ni Marvin tungkol doon. Kasi ayaw ni boss ng babae na ma-attach sa kanya. Kapag sa Miss Ninya ang pinili niya, malamang ay hindi yun papayag sa mga terms ni boss at mas lalong hindi hahayaan ng magulang nila na mauwi lamang sa ganoon na lahat. Mapipilitan siya magpakasal kay Miss Ninya kapag nagkataon. Gusto ni boss yung walang sabit. Yung tipo na aalis sa buhay niya at magiging anak niya kapag natapos ang kontrata. Tiningnan ko si Marvin. Akala mo ay sinusuri ko siyang mabuti. Ganoon siguro ang tingin niya sa'yo nung una. Ang problema, mukhang nauhulog ka na talaga sa kanya.
Maging ako man, hindi ko akalain na mahuhulog ako kay Gabriel o magkakaroon ng nararamdaman. Confident pa ako noong una na hindi siya yung tipo kong lalaki, pero siguro ay dala na rin siguro ng mga ginagawa niya sa akin at pagpapakita na concern siya, hindi ko rin napigilan ang sarili. Pero malay mo rin naman, magkagusto din siya sa'yo. May yelo lang na nakapalibot sa puso noon pero hindi naman bato. Kaya mong tibagin iyon. Lalo pa ako na-curious kay Gabriela. Alam ko na may itinatago talaga siya. Jeez, ang sabi ko pa kanina ay mas magandang wala akong masyadong alam tapos ngayon ay panay ang tanong ko. Bakit nga ba tila sarado ang puso niya pagdating sa relasyon? Naglaho ang ngiti ni Marvin. Iyan ang bagay na hindi para ako ang magsabi sa iyo. Who knows? If you gain his trust, sabihin niya din sa iyo. Huwag ka na magselos. Siya na lang ang pagselosa natin. Parang effective naman kanina eh. Tingnan mo, pinagbawalan ako sa kwarto mo. Napairap ako sa hangin dahil sa sinabi niya. Paano magsaselos ang taong hindi marunong magmahal? Humalakhak si Marvin. The point is, Sir Gob is a possessive man. Ayaw niyang hinahawakan na sa tingin niya kanya. He treats you like a possession. Hindi mo lang siguro napapansin. Kung may ibang hahawak sa'yo o mapapalapit sa'yo, tsak na makakaramdam iyon ng selos. Hindi ko siya sinagot. May parte sa akin na ayaw gawin iyon dahil parang hindi ko gawain na magpaselos ng tao. May parte din naman sa akin na gustong pumayag sa gusto ni Marvin para lang may mapatunayan ako. Paano ka naman nakasiguro na magsaselos iyon? Tumawa siyang muli. Bully din itong si Marvin eh. Nasa loob ang kulo. Hindi ako sigurado, pero may kutob ako na kapag na-click mo ang right button, magsaselos yan. Isa pa, wala namang mawawala. Well, ako ang mawawala sa buhay niyo kapag napundi ko sa boss. Pero okay lang. Worth it naman siguro ang sacrifice ko. Malakas siyang tumawa. Ang magandang gawin mo hanggat walang assurance na may pag-asang maging kayo. Guard your heart and play your cards well. Inayos ko na ang gamit ko. Lalayo na muna ako dito kay Marvin at baka kung ano pang ideya ang pumasok sa isipan ko. Pupunta na ako sa kwarto. Naglakad na akong papaalis pero si Marvin ay hindi pa rin talaga natinag. Kapag naabutan tayo ni Sir Gob na magkasama sa kwarto mo, ano sa tingin mong gagawin niya? Tiningnan ko si Marvin. Dahan-dahan na pumorma ang nakakalokong ngiti niya. Inilangan ko siya bago umalis. Tahimik ako sa kwarto habang nakahiga sa kama. Kanina ko pa pinipilit ang sarili na ipikit ang mga mata pero sa tuwing ginagawa ko iyon, ay naiisip ko lamang na magkasama na naman si Naninya at Gabriela. Ayokong magselos. Ilang beses ko na ring sinabi sa aking sarili na ayokong makaramdam ng kahit na anong negatibong nararamdaman at isipin na lamang kung anong dahilan kung bakit ito pinasok. Wala sa plano magkagusto ako kay Gabriel, kaya bakit ang gulo na sitwasyon ko ngayon? Ipinikit ko ulit ang aking mga mata. I just want to clear my head. Gusto ko na magpahinga dahil ayoko na namang magpuyat ng dahil sa lalaki. Ilang sandali pa akong ganoon. Hindi ko na nga sigurado kung ilang oras na ang nagdaan. Napabalikwas na lamang ako sa gulat nang may biglang kumatok sa pinto ng kwarto ko. Dahan-dahan akong bumangon. Iniisip ko noong una na si Gabriel iyon. Tumingin ako sa orasan at nakita na alauna na ng madaling araw. Pagbukas ko ng pinto, bumagsak ang ekspresyon ng mukha ko nang hindi si Gabriel ang nakita ko. Sabi na't gising ka pa? Tara, shot? Masama akong tiningnan si Marvin. Ginugulo na naman ako ng loko. Magpatulog ka. I slammed my door on his face. Bakit naman sobrang disappointed ko na hindi makita si Gabriel sa labas ng kwarto. Ilang sandali pa ang lumipas, may kumatok na naman sa pinto. Hindi ko yun pinansin nung una dahil paniguradong si Marvin na naman iyon at mang-aasar kung pagbubuksan ko ng pinto. Kaya lamang ay ayaw nitong tumigil. Bumangon ako muli at naglakad papunta sa may pinto. Inihanda ko na ang mga sasabihin ko kay Marvin. Pagbukas ko ay buong lakas ako nagsalita. Pwede ba Marvin? Gusto ko ng mato. I am not Marvin. Natigilan ako at hindi na naituloy ang sasabihin nang marinig ko ang boses na iyon. Nalalaki ang aking mga mata nang makita ko si Gabriel. Kinukurap-kurap ko pa ang aking mga mata para lang masigurado na hindi ako nananaginip. Gabriel! Tiningnan ko pa ang paligid kung nagmamasid si Marvin pero mukhang wala na talaga siya at si Gabriel ang kanina pa kumakatok sa pinto. Was Marvin in your room before I came here? May kakaiba sa boses ni Gabriel. Tumingin ulit ako sa kanya. Magsasalita na sana ako nang matigilan ulit ako. Naamoy ko ang tapang ng alak sa kanyang paghinga. Mukhang nakainom siya. Lasing ka ba? Mukha namang hindi at mukha namang mataas ang alcohol tolerance niya. Kaya lamang hindi pa rin ako sigurado. His eyes are a little languid, though. No, but I drank a little.
Pumasok siya sa loob ng kwarto. Isinara ko ang pinto at sinundan siya sa loob. Hindi ka pa ba magpapahinga sa kwarto mo? Tumigil sa paglalakad si Gabriel at tumingin sa akin. Madilim ang kwarto ko dahil hindi ako nagbukas ng ilaw kanina. Iniisip na makakatulong iyon sa akin para makatulog. His aura is reflecting the darkness of my room. Such terrifying feeling. I was asking you a question. Sabi niya, tinanggal niya ang kanyang tie at ipinulupot iyon sa kanyang kamay. Napatitig ako doon habang pinagmamasdan kung paano niya iyon iikot sa kanyang kamay. Anong tanong? Naguguluhan na ang isip ko na parang hindi ko maalala ang huling tanong niya. Gabriel is so composed pero ito yung nakakatakot. Mas gusto ko nakikita na may pekeng ngiti sa kanyang labi. Kapag seryoso na siya, hindi ko na malaman kung anong pumapasok sa isipan niya. Dumilim ang ekspresyon ng mga mata niya na siyang dahilan ng paglago ko. Don't make me repeat myself. Nagtindigan ng balahibo ko doon. Huminga ako ng malalim at tila bako sa kung naalala ang tanong niya kanina. Tungkol ba kay Marvin? Wala siya dito. Hindi rin siya pumunta dito kanina. Well, pumunta siya dito, pero hindi naman pumasok sa kwarto ko. I guess it was a safe answer. Dahan-dahan na naglakad si Gabriel sa akin. Alam mo yung tigre na dahan-dahan na nilalapitan ng kanyang prey? Ganoon na ganoon ang nararamdaman ko. Hinaplas ni Gabriel ang pisngi ko. It was gentle but I feel like something is stinging my skin. Tila ba kay tilos ng bawat haplos niyang iyon. Sinabihan kita kanina. Panimula niya. I gasped when Gabriel suddenly choked me. Hindi yung tipong gusto niya akong patayin. It's more on the possessive side, like he's holding what is his. Automatiko kong hinawakan ng pulso niya para pigilan siya sa ginagawa niya. It's starting to scare me. Hindi ang kanyang paghawak sa leeg ko kung hindi ang expression sa kanyang mga mata. Don't let anyone enter your room. Umiling ako kaagad. Hindi naman pumasok si Marvin dito. Nasa sala lang kami kanina para mag-aral. Pagkatapos doon pumasok ako mag-isa dito. Nagdadalawang isip man, hinapos ko ang kanyang braso. Napatingin siya doon at pinagmasdan ng kamay ko. Maniwala ka sa akin. Naramdaman ko ang dahan-dahan na pagluwag ng hawak niya sa leeg ko. Akala ko noong una makakahinga na ako na maluwag pero mukhang nagkamali ako. Gabriel! Binuhat ako ni Gabriel at inihagis sa kama. Pumaibabaw siya sa akin at sinira ang suot kong damit. Mas nagniningas sa matinding galit ang kanyang mga mata. Huwag! Huwag! Hindi niya ako pinakinggan. Tila ba walang naririnig sa Gabriel sa mga pagsigaw ko. Impit akong sumigaw nang halikan niya ako. Ibang-iba ang paraan nito ng paghalik. Marahas at masakit. Hindi ko ito gusto. Hindi ganito si Gabriel. Tinangka ko siyang itulak at manlaban pero hinawakan niya ang kamay ko and he pinned them over my head. Umasa pa rin ako na titigil si Gabriel. Gusto kong paniwalaan na hindi niya iyon gagawin. Ngunit nang maramdaman ko kung gaano niya karahas na kagatin ang balat ko sa leeg habang hinahalikan iyon, doon na ako nilamon ng takot. Kumawala ang paghikbi sa aking bibig. Umiiyak na ako dulot ng matinding kilabot na maaaring saktan ako ni Gabriel. Kasunod ng mga hikbi ay ang patuloy kong pagmamakaawa sa kanya na tumigil na siya. Please, tama na. Naramdaman ko ang pagtigil ni Gabriel sa ginagawa niya. Ipinikit ko ang aking mga mata, kahit papaano'y nakahinga na ng maluwag. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang ulo sa aking balikat habang ako'y patuloy pa rin sa paghikbi. Maya-maya pa iniyakap niya ako at binuhat. Iniupo niya ako sa kanyang kandungan at nakasubsob sa kanyang leeg ang aking muka. Hinahagod niya rin ang aking likod. Hush! I'm sorry. Bulong niya. Tila hiniheli ako ng kanyang boses. Kumpara kanina, hindi na iyon nakakatakot. Mas humigpit ang yakap niya sa akin nang hindi ako magsalita at patuloy lamang ang pagkawala ng paghikbi. I'm sorry, Ayan. Please stop crying. He said it like he's frustrated or something. Don't. I shouldn't have done that. Baby, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I don't want to hurt or scare you. That's the last thing I want to do. Forgive me. Napakapit ako sa kanyang damit. Kahit na natakot sa ginawa niya kanina, it feels weird na siya din ang dahilan kung bakit dahan-dahan na kumakalma ang nararamdaman ko. I wasn't able to control myself. It was my fault I made you cry. Humigpit ang kanyang yakap sa akin. Something was off with him. He's not acting like himself today.
Hawak-hawak niya ako ngayon na akala mo'y ayaw akong pakawalan at natatakot na mawala ako sa kanya. Bukod sa alak, malakas ang pakiramdam ko na may ibang dahilan. Nasa ganoong posisyon lamang kaming dalawa ni Gabriel. Pinapatahan niya ako habang bumubulong sa akin ng sorry. Natigilan ako nang maramdaman ko ang bahagyang panginginig ng katawan ni Gabriel. "Don't leave me." He whispered those words painfully. Nagulat ako dahil kahit salita lamang iyon ay ramdam na ramdam ko ang sakit sa mga salita niya. Ganoon man, alam ko na tila hindi para sa akin iyon. Kung hindi para sa akin, ang huling sinabi niya, para kanino? Gabriel's POV. I was in a bad mood. Naging mapakla ang aking mood magmula nang sinabi ni Ayan sa akin na nakausap niya si Ninya. Why is she meddling with my life? Wala ba siyang sariling buhay na pagkakaabalahan? After Ayan told me what she and Ninya talk about, I immediately contacted her. "Gab!" Masayang bati niya sa akin na sagutin niya ang tawag ko. "Let's meet." Hindi ko na siya hinintay pa na magsalita. Sinabi ko sa kanya na magkikita kami sa bahay nila dahil pupunta rin naman talaga ako doon for business. Kita ko sa mga mata ni Aya na para bang may gusto siyang sabihin sa akin nang malaman niyang makikipagkita ko kay Ninya. Pero hanggang sa makaalis ako, wala na siyang ibang sinabi. Man, if she just told me not to go, hindi ako aalis sa tabi niya kahit kailangan kong kausapin si Ninya. Nakarating ako sa bahay ni Ninya at agad akong sinalubong na isang kasambahay nila. "Naghihintay na po sa Miss Ninya sa inyo sa garden," sabi ng kasambahay. Hindi ko siya pinakinggan at dumiretso kung nasaan si Ninya. Narinig ko pa siyang nagbibigay ng instructions sa mga kasambahay nila at nagpapahanda ng mga kung ano-anong pagkain dahil siguro sa pagdating ko. Nang mamataan niya ako, agad na lumapit sa akin si Ninya. Pinulupot niya ang kamay niya sa may leeg ko at akong manghahalikan ako nang mag-iwas ako sa kanya, kaya't dumaplis ang labi niya sa pisngi ko. Tinanggal ko ang kamay niya sa akin at naglakad papunta sa isang silya bago naupo doon. Natigilan pa na ilang sandali si Ninya sa kinatatayuan niya. I never treated her that way. Mukhang nanibago siya kung paano ko siya tratuhin ngayon. I always gave her preferential treatment because of our long-standing friendship, and she should know that I hate people who meddle with my life. Sumunod si Ninya sa akin at naglakad papalapit. Naupo siya sa tapat ng silya na kinauupan ko. Sumanyas ako sa kanya mga kasambahay para paalisin ang mga ito. Nakuha naman kaagad nilang ibig ko sabihin kaya't umalis na rin sila. Nakatingin sa akin si Ninya na akala mo ay nagtataka siya kung anong dahilan ng pagpapaalis ko dito. "Mabuti na lang at nakadalaw ka, Gab. I was about to call you regarding the party. I'll be your date, right?" I look at her intently. Alam ko na may alam na siya tungkol kay Ayan kaya nga kinausap niya si Ayan. Parati sigurong iniisip ni Ninya na siya ang pakakasalan ko dahil kapag pinag-uusapan iyon ay hindi ako nagsasalita o nagbibigay ng pagtutol. Ngunit kahit wala akong sinasabi, I am never settling with anyone. Yeah, tipid kong sagot. Si Ninya lang naman ang dinadala ko sa mga party kung saan ay invited ako. Bukod sa invited din naman siya parati, may usapan kami ni Dad. For the time being, si Ninya lang ang babaeng ipapakita kong kasama ko sa public events at hahayaan niya na ako sa ibang bagay sa buhay ko. I agreed with that. I don't want even my old man prying with my freedom. Isa pa, maliit na bagay lamang naman iyon. Hindi naman ibig sabihin nito ay magpapakasal na ako kay Ninya. I'm so excited. I already prepared the gown that I'll be wearing. Gusto mo makita? Nanatili ang ngiti niya at walang alam sa kung anong dahilan ng pagpunta ko rito. Hindi ako nagsalita at malamig lamang na nakatingin sa kanya. Dahan-dahan na naglaho ang ngiti ni Ninya na magsalita ako. "Were you with Ayan the last time?" Lalong bumagsak ang ekspresyon ng mukha niya nang marinig ang pangalan ni Ayan. "Huh?" Huminga ako ng malalim. "Don't start your pretend game with me, Ninya. Alam ko na pinuntahan mo si Ayan sa bahay nila kagabi at kinausap. Anong pinag-usapan yung dalawa?" Alam ko na naman kung anong pinag-usapan nila dahil sinabi na sa akin ni Ayan. Gusto ko lamang malaman kung sasabihin ba sa akin ni Ninya ang totoo o magsisinungaling siya. Doon nakasalalay kung anong kalalabasan ng pag-uusap na ito. Kinagat niya ang labi niya at masamang tumingin sa akin. "Ano naman ngayon?" "I just want to meet your new toy, Gab." Ngumisi siya kahit halata mong galit. "She looks like a rock. Hindi ko akalain na papatol ka sa ganong klase ng babae. Watch your mouth, Ninya. I don't like how you talk about someone who is not even present here.
And don't talk about her like that in my presence. Lalo ko nakita ang galit sa mga mata ni Ninya. Hindi siguro ito makapaniwala na may pinagtatanggol akong babae. Who's that bitch to you, Gab? Ano naman kung nakapag-usap ako sa kanya? I ask you first, anong pinag-usapan yung dalawa? Sandaling natigilan si Ninya. Base sa ekspresyon ng mukha niya, halatang hindi niya gustong sabihin sa akin ng totoo. Humalukip-kip si Ninya. Pinipigilan niya ang sumabog sa inis. Ninya is a jealous woman. Noon pa man, alam ko na ang nararamdaman niya sa akin. Unfortunately, I don't feel the same way. Hindi ako marunong magmahal at wala akong ibang alam mahalin kung hindi ang sarili. Sa dami ng babaeng dumaan sa akin, kahit isa sa kanila, wala akong naramdamang kakaiba. Ninya is no different. She's a childhood friend, yes, but she's just like them. One of my bitches. Is that even important, Gob? Answer me, or this will be the last time I'll talk to you. Hindi na wala sa akin ang mahigpit niyang paghawak sa braso niya para pigilan ang nagbabadyang galit. I told her to stay away from you. Yun lang. Tumaas ang isang kilay ko. Yun lang? Oo. Umigting ang pangako. Ayoko din sa lahat na nagsasinungalin sa akin. Nagulat si Ninya nang ihampas ko ang kamay ko sa mesa. Gumalaw ang mga gamit na nandoon. Bumagsak pa ang baso mula sa mesa at nabasag iyon sa sahig. What the hell, Gabriel? Hindi ko siya pinansin. Nagdilim lalo ang aking mga mata habang nakatingin sa kanya. Lumapit ako kay Ninya ngunit hindi niya kaagad ako napansin. Let me refresh your memories just in case you suddenly develop a memory loss. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang pisngi at iniangat ang ulo niya upang magsalubong ang paningin namin dalawa. You offered her money para layon ako, Ninya. Sandaling nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Napagtanto niya ata na walang magagawa ang kanyang pagsisinungalin sa akin dahil alam ko na ang lahat. Tumayo din siya agad. Nabawi ang sarili. Hinawi niya ang aking kamay. Nakita ko ang pagdaan ng galit sa kanyang mga mata. Why her? Sigaw nito. Sa lakas ng boses ni Ninya, alam ko na may nakakarinig na sa aming ibang tao. I don't give a damn though. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng magkabilang braso ko. May namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. I rolled my eyes. Here comes the drama. Nandito naman ako, Gab. Bakit ibang babae pa? Alam mo na mahal kita. Bakit paulit-ulit mo ako sinasaktan ng ganito at naghahanap na ibang babae? Kailan mo ba mapagtatanto that I am the only woman who can love you? Love me? Hindi ko sinabi sa iyo na mahalin mo ako. So why is it my fault now that you're hurting? Sarkastik akong tumawa. Naglaho ang lahat ng emosyong ipinapakita ko sa kanya kung meron man. So, don't give me that shit, Ninya. You, of all people, know that I don't believe in that bullshit. Mas dumilim at tumalim ang aking tingin sa kanya, giving her a dumb warning. Sa susunod, huwag ka makikialam sa buhay ko. Aalis na sana ako dahil ayoko nang umiyak pa siya sa harapan ko. Ayoko makita na maglupa siya dyan dahil wala akong oras para doon. I'd rather have sex with Ayan and get her pregnant than deal with this annoying situation. Hinabol ako ni Ninya. Hinawakan niya ako sa aking braso. Malalim na pagbuntong hininga ang aking pinakawalan dahil alam ko na kung anong susunod na mangyayari. Oh, please. Just me. Sabi niya sa akin. Ako na lang. Handa ako. I will let you do what you want. Kahit na magpakasal tayo, hindi ko pipigilan lahat ng gusto mong gawin. Sino may sabi magpapakasal ako sa'yo? Natigil siya nang sinabi ko iyon. Nagtaas ng tingin si Ninya sa akin at dahan-dahan na bumagsak ang luha niya. Lumandas na naman sa kanyang mga mata ang galit. Sinampal niya ako. It sting like hell but I didn't mind it. Matapos lahat ng pinagsamahan natin dalawa, itatapon mo lang yon? I was there when no one was with you. Ako may alam na lahat na nangyari sa buhay mo at kung bakit ganyan mo kami itrato mga babae. I was with you all that time. Ako ang nanatili sa tabi mo kahit nung iniwan ka. Hinawakan ko ang laag niya. Nagulat siya sa ginawa ko. Napaatras siya at napasandal sa pader habang hawak ang kamay ko at pilit na tinatanggal iyon. Hindi ko hinayaan na matanggal niya ang kamay niya. I was choking her, but not crushing her windpipe. Pasalamat siya. I was not the abusive type. Kilala mo ako, sabi mo hindi ba? You should know not to mention that, and yet you still did.
Alam mo na ayaw ko na naaalala iyon. Mas bumuhos ang luha niya, hindi dahil nasasaktan ko siya sa pamamagitan ng paghawak ng leeg niya, kung hindi dahil sa talim ng tingin ko sa kanya at ng mga salita ko. Never cross the line again, Ninya. You know, I am not good in giving second chances. Huwag ka magtatangka na galawin ulit si Ayan dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Kapag ako ang nakaalam sa buhay mo. Your family needs me more than I need you. Choose your battle wisely. Dahil sa pagkakamali mo, pwede kong kalimutan kung sino kayo at sirain ang buhay niyo. Binitawan ko sa Ninya matapos ko sabihin ang paalalang iyon. Napaupo siya sa sahig at humihikbi. Did I feel any empathy for her? No. Pity maybe. Nakakaawa na sa isang kagaya ko pa siya nagmahal. About the party. You're still going to be my date. I don't have time to answer other people's nonsense kapag ibang babae ang isinama ko. Total, doon ka naman magaling, hindi ba? Ang i-display sa iba na ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Do your job well. Then, kahit yun man lang, maramdaman mo na may lugar ka sa buhay ko. Tinalikuran ko na siya at umalis. Hindi ako umuwi sa bahay at nagpalipas sa isang bar. Ayokong umuwi sa bahay na mainit ang aking ulo dahil baka may kung ano akong magawa ngayong gabi. Unlike before, hindi na ako mag-isa doon at may Ayen na nakatira din doon. I can't believe I am being careful when she's around. This is new to me at naiirita lang akong lalo. Nang hindi ako nakontento sa isang bar, tinawagan ko ang private helicopter namin at pumunta ako sa Sin City. Kakausapin na sana ako ng manager na isang bar na pagmamayari namin magkakaibigan nang sanyasan ko siya na iwanan ako mag-isa. Nagpunta ako sa counter at umorder ng mga alak. Mag-isa lamang ako doon. Hindi ako umaasa na may makakasama ngayong gabi dahil wala dito ang mga kaibigan ko. Kung nandito man sina Esteban at Kirill, alam ko na abala sila sa mga babae nila. Look who's here! Natigil ako sa pagkikipag-eye to eye ko sa aking baso nang marinig ko ang boses na iyon. Agad kong nilingon na lalaki at nakita ko nga ang isa sa mga kaibigan kong si Kirill. What brings you here, Cub? Akala ko'y abala ka sa Manila, kaya hindi ka madadamonyo dito. Tinaasan niya ako na isang kilay bago naupo sa katabing high chair ko. Nginisian ko siya. Magpapalipas lang ng gabi. Isa si Kirill sa mga kaibigan ko na pinaglihi ata sa yelo. Masamang biruin dahil seryoso sa buhay. Ilang tao lamang ata ang may lakas na loob na pagtripan siya. Isa na ako doon. Kirill is from a mafia family. They are powerful, but my family is powerful too. Lahat naman kaming 7 ay mula sa may impluwensyang pamilya. Kaya walang naglalakas na loob na kalabanin ang negosyo namin dito sa Esperanza dahil alam nilang gigibain namin sila. Kirill ordered vodka as usual. Kapag sinabi mo na babae ang dahilan ng pagpunta mo dito at pagpapalipas ng oras, kahit hindi ako marunong tatawanan na kita. Ngumisi lamang ulit ako pero hindi na nagsalita. Bakit nga ba ayoko umuwi sa sariling bahay dahil mainit ang ulo ko at ayoko makita ni Aya na ganito ang disposisyon ko? Isang malaking hiwaga. Tiningnan ako ni Kirill ng tanging pagngisi lamang isinagot ko. Soul, I did not believe that rumors that you have a woman living under your roof. Totoo pala. Hindi ulit ako nagsalita pero sapat na ang katahimikang iyon para makuha ni Kirill ang sagot ko. Who's the unlucky woman? Sarkastiko akong tumawa sa kanya at tumingin. Kung makapagsalita ka, kala mo naman seryoso ako. Tanasan niya ako ng kilay. Umiling ako sa kanya dahil alam ko na mali ang ideya na meron siya. I just need an here. Yun lang ang trabaho sa akin. Pagkatapos noon, paalisin ko na rin siya sa buhay ko. Is that it? Uminom ako sa aking baso at tumango. Yan lang. Alam mo naman na wala akong balak na magpakontrol ng buhay ko sa babae. Sandali kaming natahimik ni Kirill. Alam niyang ibig ko sabihin. Naintindihan kita. Pero alam mong napatunayan ko rin na mali ang ganyang pag-iisip, Gab. Umiling si Kirill. Shit, I can't believe I am giving you advice in this situation. Iba ka, iba ako. Hindi ako gagaya sa'yo, no? Nakita ko ang maliit na pagngiti ni Kirill. We'll see about that. Sana lang ay hindi mo kainin ang mga sinabi mo ngayon. Tinitigan ko ang kaibigan ko. Umiling na lang ako at iniba ang usapan. Kahit kailan ay hindi ko talaga gustong pinag-uusapan ng tungkol sa pagkakaroon ng relasyon. Inumaga na ako sa La Esperanza. Lasing na lasing ako na sa hotel ako natulog. Nang umuwi ako sa bahay, nakita ko si Ayen. I suddenly held this urge to run towards her and kiss her until she can no longer breathe.
Pero nagawa kong pigilan ang sarili ng mapagtanto na hindi ko dapat iyon iniisip. Kagaya ng plano, nagpunta ako ng party kasama si Ninya. Unlike before, she's quiet today. Dulot na rin siguro ng pag-uusap namin noong nakaraan. Nakipag-socialize lang ako at nang mapagod makipag-usap, kumuha ako ng bote ng alak at umalis sa venue para uminom. Na makatanggap ako ng text mula sa isang tauhan ko na iniwan sa bahay para magbantay kina Marvin at Ayan. Sa tuwing naiisip ko ang plano nilang mag-aral sa loob ng kwarto ni Ayan, nagdidilim ang paningin ko. Kung hindi lamang parang nakababatang kapatid na ang turing ko kay Marvin, baka nga matagal na siyang pinaglamayan ni Diego. Boss, nasa living room naman sila taga-aral. Pero parang ang cozy nila. And the dump us a touchy photo with Marvin and Ayan. Mahigpit ako na pahawak sa bote habang pinagmamasdan ko iyon. Nasabihan ko na naman na si Marvin na huwag siyang masyadong lalapit kay Ayan. Pero mukhang sinusubukan niya ang pasensya ko. Ganoon pa man, hindi ko maintindihan kung bakit ako ganito ka-possessive kay Ayan. I was never like this with my other girls. Ipinikit ko ang mga mata at nilaklak ang natitirang laman ng bote. I was out with my liquor kaya tumawag ako sa tauhan ko para bumili ng maiinom ko. When Caleb texted me again and I was slightly drunk. Pumunta po ng kwarto ni Miss Ayan sa Marvin. Doon na, tuluyang nagdilim ang paningin ko. Umalis ako ng event at umuwi sa bahay.